Live from the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Your news, our station. Service, commitment, and dedications. From the city of Golden Friendship, Angel Broadcasting Online Streaming Services. Giving you the most in the hottest news for today. Madagapon mga ka-angel na mga kapatid. Orasan natin na alas 4:12 na ng hapon. Sa ngalan ni Ryan Sericol Molo, atong station manager at main anchor ng Angel News Patrol Afternoon Edition. Ako naman si Angel Rosa Kiatson din niyang maghatid na mga balita ngayong araw ng Huwebes mga ka-angel. Abril 21, 2022. Tagalan sa atong sa aming mga kasamahan dito sa studio.
Pagkasangalan din sa aming mga kasama na sa labas ng himpilan. Sila si Angel Totong Sambas, Efren Salosia, Ricky Tadio Real, Angel Mon Carcalias at Jima Rayos Ubasa. Mga kaidol, sa ngalan din sa aming news writer Angel Sin Sulugan. Ako naman si Angel Ross Kiatson din niya. Ang makasama niyo po sa isang oras sa paghatid ng mga balita at mga impormasyon. Kasama din ang ating mga news patrollers sa labas ng ating himpilan, mga ka-Angel. Sa lahat, kami po nagdadalamhati sa pagkamatay ng ina ng ating station na manager Ryan Saricol Molo. At katanggapan din natin ng balita, mga ka-Angel, mga alas 3 ng hapon na kanina. Umaraw na po ang ina ng aming station na manager Ryan Saricol Molo. Mga ka-Angel, dito ang ating mga news headlines sa hapong ito. Una sa ating headline lokal, roadside bombing sumiklab sa UP Maguindanao. Isa pang headlines, hindi si Kaludi kung Aliudi ang target ng pamamaril sa Bukidnon. Premature pa daw sasabihin sa election na related ang insidente, sabi ng PNP. Sa karagdagan pa natin headline sa oras na ito, mga ka-Angel, 71 milyon ang vaccination na target sa Pilipinas, malabong makamit ng pamahalaan sa pagkatapos ng termino ni Rodrigo Duterte, sabi ni Galvez. Sa ating news headline sa international, mga ka-Angel, Russia nagsagawa ng Sarmat Intercontinental Ballistic Missile. Samantala sa ang Taiwan na TV station humingi ng pamanhin sa maling alerto sa publiko, mga ka-Angel. Sa ating headline sa pang-OFW, mga ka-Angel, pagsuspindi ng overseas voting sa Afghanistan at Ukraine pinag-aralan ng COMELEC. Sa ating sports, sa mga ka-Angel, Game 6 final ng Bolt at Ginebra kansilado, mga ka-Angel. Karagdagang headlines sa pang-sports sa mga ka-Angel, Memphis Grizzlies pinabagsak ang Minnesota Timberwolves sa NBA playoffs. Sa ating balitang espesyal na headlines, mga ka-Angel, lalaki sa France inakalang allergy lamang ang pagpangangati ng mata, mga uod pala ang dahilan. Sa ating news headline sa pang-showbiz, Isabel Daza balik acting na matapos ang 2 taon. Samantalang Miss Tourism Queen International PH Pubi Gonedes lalaban sa Malaysia ngayong taon. Sa ating na mga headlines, sa ating mga reporters, si Angel Mon Carcalias sa kanyang headlines.
PNP mibutyag mga ka-Angel sa 5 ka eleksyon na violence. Samtang luang balita sa ni Angel Aya Patroller Aya na Philip Sia. Doon ay 7 ka suspect sa 7 ka suspect mga ka-Angel sikop sa bypass operation. Yan po ang ating mga headlines sa oras na ito mga ka-Angel. Stand by. Ang kabuuan natin mga balita mamaya sa aking pagbabalik matapos ang ating ilang mga paalala. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Magkinahanglan pa mo og personalized nga homemade og pinakalamiang produkto? Ani ana ang 4 Reasons Cakes and Pastries a Manufacturing nga ginumala sa pinakabuutan, charming og mabiabihon nga tag-iya nga si Atit Arcis Dobria. Ang ilang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Kagawad Alan Magsayo, og modawat usab sila sa bisan unsa nga mga personalized nga occasion sama sa bunyag, kasal, wedding anniversary, death anniversary, fiesta, Christmas, New Year's, house and blessings, uban pa nga mga occasion sama sa Thanksgiving og ang family reunion. Ang ilang produkto di kalidad, lamian og suwak sa laman. Ug anda usab sila mokiter dili ka magmahay ang mga ka-Angel gawas ni ana. Nagtanyag usab sila sa milk tea nga nagkantidad og 60 pesos sa matag produkto niini. Sama sa flavors Red and Velvet, Cookies and Cream, Taro, Okinawa, Black Forest, Hazelnut, Matcha, Winter Melon, Caramel Sugar, Chocolate, Dark Chocolate, Hokkaido, Strawberry, Blueberry, Lychee Plan, Blow Lemonade, Mango, Cheesecake, Dessert Buffet set up for all occasions, customized cakes, cupcakes, macarons, cake pops, mango flutes, also serves milk tea, carbonated drinks, hot and cold beverages, Korean coffee, burger and hotdog band, shabu-shabu noodles, fries, shumai with spicy alamang ana pizza. Kung saan yung ipabot mga ka-Angel, tawag na sa iyang numero 0965-9686-837. 4 Reasons Cakes and Pastries Manufacturing. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? Uy, unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinahimutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya ka sa mga lamiang pagkaon. Ayaw na mong paglangan. Adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo, Lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo lugar nga pinaka-nindot prisko nga manghangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation og makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasikas
sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana, aduna sila'y horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila'y photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa nyo gipabot ang mga ka-angel? Adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog Zone 1 Kiliog Alibo na Bukidnon. Lami uy! Oras natin mga ka-angel, alas 4:23 na ng hapon. Dito tayo sa report ni Angel Aya Patrol Reporters. Ayan na Philipsia. Meron na 7 suspect mga ka-angel ang nasakuti sa bypass sa operasyon. Kompleto detalye ni Angel Aya Patrol Mata ng Bayan Reporter Ayan na Philipsia. Yan. Yes, Angel Ross, no? O may nga po sa itong mga sukiti pananaw sa Angel Broadcasting Online. So, kamusta itong signal? Sige, you're coming 5x5 yan. Go ahead. Sa di pa itong report, karong oras sa Angel Ross. Sa ito pag, nato nga paglinaw sa itong dagan sa itong panahon karong oras. Doon na yung panagom sa itong kawanangan karon sa itong mga gabon karon, no? Karong mga panahon na Angel Ross. So, ato lang advice sa itong mga suking tigpananaw sa itong programa nga katoy labi na sa motorsiklo nga magdala gyud og kaputi karong mga panahon na katong flag sa nagaangkas sa naiskuta nga mga motorsiklo karong panahon na kay delikado kini nga mubundak ang makusog nga ulan. Kay kaganina in the road init unya pagapon mo kalit na dayon og bundak ang makusog nga ulan. Angel Rose mapas mo og makapas mo kini sa atong kalawasan. Ilabi na po mabasa kita sa maski taligtik lamang Angel Rose. Basta gi kasi. Ilabi na katong dili ka kaligo dali lagi masaptan sa giingon nilang ilantan ubog sit-on Angel Rose. Muna ligo gi kadya. Ligo gyud. Importante ilang pagkaligo ilabi na kay ato ng protection sa atong panglawas. Katong mga wayligo, katong kandingon, mo kana ang maka-alaot kanila kay maka-ilanat sila Angel Rose. So kailangan maligo talaga araw-araw. Iligo, lugod po. Alam po na basta imong lawas, lugod, unya, pagwas lugod, pagsabon og kanang matod pa sa atong higala, nga beauty soap kuno para makaputi sa atong panit. Yung Angel Rose. Yung ilugod mo yung papel de liha. Papel de liha. Katong numero 44. Yan. Katong 44. Para mga panit mo lawas. Para makinis ang ating balat. Para ma-skin ka pagugba. Skin, sige. So sa atong pag inatusag nga dagan sa atong trapiko karon labi na sa atong area, wala ang kabalakan Angel Rose. Dire sa atong barangay wala may bumper to bumper dagat sa atong salakyan. O sa atong pagalibot tuloy kanina ilabi na sa Merkado Sugon adto na nay bumper to bumper dagan sa atong mga salakyan diha ilabi na sa atong mga jeep di pasayro sa atong mga motor drivers o sa mga tricycle no gatabo-tabo ra man dire dapit sa 29th Street o diha sa may 22nd no ang kaning Angel Rose. Sige. Gingon man sa may Divisoria kay doon naman ang tinggawas usab sa atong mga trabantes gobyerno o trabantes pribado ano na po pag-bumper to bumper dagan sa atong salakyan karong orasa. So sa laing bayan Angel Rose atong balita tikop sa tiniganan sa Pedia Region 10 na Misamis Oriental Provincial Office giubanan usab sa Police Station number 7 Bulwa ang 7 ka mga suspetsado sa paggamit sa illegal nga droga sa ilang gipahigay nga drug buyback operation dito sa Lower Bulwa ning dakbayan sa Cagayan de Oro at miyaging adlaw sa miyaging Lunes.
ang maong mga suspitado nga nasikop gila nga sila si Gistoni Alcopra alias sa Tunton, Dariel Joy Sorposa, Winfres Ramuso, Gio Barillo, Hera Luna Alcopra, Ryan Mourinho o Ariel de los Santos. Hingkod ang pangidaron o pulos kini mulupyo sa naiskutang area o nakuha gikan sa ito ka mga suspects ang 30 gramos more or less na shabu. Nag-estimate kini sa market value nga anaa sa 84,000 pesos. Ang maong nga mga pito ka mga suspetado karong mga panahon na mag-atubang kini sa kasong 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mo katatong report karong orasa, ilabi na sa atong inatong nga paglugway dagan sa atong panahon o paghulugway dagan sa atong trapiko. Gikan diri sa atong location, ini si Angel I, numero 14, ayan na Philip Zia, alang sa Angel Broadcasting News Online. Maraming salamat, Angel I, Mata ng Bayan Patrol Reporter sa Ayan na Philip Zia. Oras natin mga ka-Angel, alas 4:28 na sa hapon. Sunod na mga ka-Angel, si Patrol numero 7, si Angel Mon Carcalia sa kanyang report mga ka-Angel. Dahil sabi na ng PNP, doon ay 5 ka election na violence ang paggawa sa PNP mga ka-Angel. Paminata karon ang kompletong detalye pinagin ni Patrol numero 7 Mon Carcalias sa kanyang report. Mon! Mon? Yes, Angelos. Okay, go ahead, Mon. Go ahead. Mon? Okay, Angel Ross. Sige. Ang PNP, may tala sa 28 ka mga election-related violence sa sukat pa nitong January hangtod ning kasamtangang panahon. Kumelek election dyan ban, sa Abril 17, 5 na ini ang kumpirmadong may kalabutan sa mabot eleksyon, 21 ang dili, 2 ang padayon nga gimbisigaan. Ang mga lugar, makining mga confirm election-related violence sa Ilocos, Astral Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao o Cordillera, diin gifile na ang mga kaso batok ngadto sa mga suspitsadong may kalabutan sa mga election-related violence. Ang 5 mao ang shootout sa Pitakra involving Vice Mayor Jaja Josefina Disono. Si Disono uban ang mga batikan pinusilay sa mga pulis human kini nagdumili paghunong sa gipahimutang nga Kumilik checkpoint. Sa hitabo usa ang patay. I-file ang kasong batok kang Disono ug ubang local government officials apil na ang violation sa ongoing election na gun of person. Nakit nga gisusi ang 2 ka posibleng election-related violence sa Maguindanao ug Lanao del Norte. Ken 8 ka tawo ang samdan sa shootout nga involved ang 2 nagkabingking nga mga pamilya netong gabi sa Abril 17 Lourdes sa barangay Tubod, Talabang, Lanao del Sur. Ang PNP bubutyag nga padayon ang ilang investigasyon sa insidente. Lakip na ang pag-identify sa mga sangkot nga pamilya. Gipauna ang lugar sa PNP control ng mga tona. Katong April sub provide explosive device. Sa Maguindanao, Magunda dato sa barangay Apel Nangi Ope Town usa ang sa itabo gikan ang grupo sa kampanya o ni lusad usab ang komunikaron o makonting investasyon sa 2 pa ka mga election related incidents sa Lanao del Sur o Maguindanao area. Gikan dinhi sa kung naimutangan Patrol Number City, Dilmon Carcalas reporting live sa Angel Broadcasting News Line.
Thank you very much, Angel Mon Carcalias, sa imong report. Rita ba kayo dyan sa itong report karong hapuna? Rita sa report pinaagi ni Patrol numero 9 Jima Rayo sa Ubasa. Ang DepEd daw magsuspinso ng kanilang klase gikan Mayo 2 hangtod 13. So mas maganda ito mga ka-Angel dahil makarelax ang ating mga estudyante dahil mula Mayo 2 hanggang 13 mga ka-Angel suspendido ang klase, sabi ng DepEd, dahil ito sa paghahanda ng eleksyon mga ka-Angel. Kompleto detalye lagi ni Patrol numero 9 Jima Rayos Ubasa. Jim. Hello, good afternoon. Good afternoon, Jim. Go ahead. Education DepEd kagahapon nga suspendido ang klase sa tanan mga public schools tungod sa May 230 tungod sa mission o tungod sa national ug local election. Ang DepEd nag-issue adto pang August 5, 2021. Kung walay klase ang mga estudyante, ang mga maestra kinahanglan mag-report sa ilang tagsapisa sa mga eskwelahan bisag walay election related duties or activities. Ang national ug local election ay naka-schedule karong Mayo 9, 2022. Patrol numero 9, Maray Ubasa sa Angel Broadcasting News Online. Salamat, Jim. Rayos Ubasa sa imuhang report gikan dia sa imuhang imutangan. Alas 4:35 na sa hapon mga ka-Angel. Dito tayo sa ating mga balita ngayong araw. Balita nating lokal mga ka-Angel. Ginulantang ng isang malakas na pagkasabog. Ilang metro lang ang layo matapos sa makaramdam ang konvoy ni Gobernador Bay Marian Magunda dato sa OP Maguindanao noong Martes, Abril 19, 2022. Kinilalang biktima na si Abdul Rauf Usman na 32 anyos, residente sa barangay Talibado, sa nagtamo ng tama ng sharp nail sa parte ng kanyang katawan at isang supporters ng partido ng nasabing gobernador. Ayon sa inisyal na investigasyon ay hindi patukoy kung sino o anong grupo ang may kagagawa ng pagkasabog at kung ano ang motibo ng mga ito sa pagpasabog. Ayon kay Police Captain Fred Cana, spokesperson ng Maguindanao Police sa Provincial Office, galing ang konvoy ni Governor Magunda Dato sa isang political rally sa bayan ng South OP kasama ang mga line-up nito. Ngunit pagsapit na nila ng nasabing lugar ay bigla na lamang may sumabog na posibleng isang IED. Tinamaan ng isang Toyota Land Cruiser na may plate number MDN 83 na pag-may-ari ng tumakbong board member sa sa ikalawang distrito ng lalawigan na dating mayor ng Dato Anggal Mintiban. Sa agarang aksyon ng Maguindanao PNP at pag-inspeksyon sa lugar ay isa pang IED ang na-recover sa tabing highway malapit sa unang pinangyarihan ng pagsabog. Dali-dali ni kinordon ng mga otoridad at nagsagawa ng full blast sa investigation ang team mga ka-Angel. Sa karagdagan pa natin mga balita, wala umanong katotohanan ng alegasyon ng presidential aspirant Leody de Guzman na siya ang target ng pamamaril sa isang plantasyon sa Quezon, Bukidnon kahapon. Ito ay batay sa ulat ni Chief of Police Quezon Municipal Police Station.
Ayon kay PNP spokesperson na Colonel Jean Pajardo, ang nangyaring pamamaril ay mga warning shot mula sa mga security guard ng isang pribadong plantasyon na tinangkang pasukin ng grupo ng mga katutubo. Ditoan niya nagkaroon ng komosyon kung saan nagkaroon ng minor injuries ang ilang mga katutubo, mga ka-angel. Sa karagdagan natin mga balita, malabong makamit ng pamahalaan na mga bakunahan ang nasa labing-isang milyon na mga individual sa Pilipinas pagtapos ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong June 30. Ayon kay Baksen si Sara Carlito Galvez Jr., ito ay dahil nakikita ang pagbaba ng vaccination rate laban sa COVID-19 sa bansa. Dagdag paan niya mula sa dating nasa mahigit 27 milyon ng mga nabakunahan noong Nobyembre 2022 ay bumaba ito ng 6.7 milyon dosis noong buwan sa Marso ngayong taon, habang itinatayang nasa 2.5 milyon pa lamang anya ang kasalukuyang nabakunahan ngayong Abril. Paliwanag na Baksen Cesar, kasabay daw ang pagsimula ng panahon ng halalan na sinundan naman ng mga religious gathering at local rallies ay nakitaan na rin ang pagbaba ng bilang ng mga nagpabakuna. Hindi lamang anya sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay naramdaman ang problema ito sa programang bakunahan laban sa nasabing virus. Sa ating balita ngayon international, mga ka-angel, nagsagawa ng Sarmat Intercontinental Ballistic Missiles ang Russia ayon sa Defense Ministry nito. Nihayag ng Russian Defense Ministry na nagsagawa ito ng test plans sa Sarmat Intercontinental Ballistic Missiles. Ang missiles ay pinaputok mula sa isang silo lancer alas 3:12 ng hapon sa Plastic State Test Cosmodrome sa rehiyon ng Archangelsk patungo sa Kurates site sa Kamchatka Peninsula, malayong silangan ng Russia. Ayon sa Defense Ministry, nakarating ito sa mismong designated area sa Kamchatka at oras na pakumpleto ito ang test program, ito ay mag-serbisyo. Ang Sarmat kasama ang Strategic Missile Force ng Russia. Samantala, paabot naman ng pagbati sa military sa Russia na President Vladimir Putin dahil sa kanilang naging tagumpay ng missiles testing. Ang RS-28 Sarmat ay idisenyo upang palitan ang Soviet era Bibobida ICMB o mas kilala rin sa tawag na NATO designation SS-18 Satan. Ito ay isa sa mga sandata na binanggit ni Putin sa isang talumpati noong 2018 kung saan ay pinagmalaki niya ang mga bagong armas na gagawing ganap na walang silbi ang mga depensa ng NATO. Sa karagdagang mga balita, mga ka-angel, humingi ng paumanhin ng isang istasyon ng telebisyon ng Taiwan na matapos sa magsanhi ng panik sa publiko makaraang ipahayag ng maling alerto sa nasabing naglusad na mga pag-atake sa isla ng China. Sa report ay naalarma ng mga tao matapos maglabas ng ilang mga alerto. Sa balita, ang isang Taipei-based Chinese television system, CTS, na tinamaan ng mga guided missiles ng Communist Army ang mga sasakyan pandagat at nasira rin umano ang mga pasilidad ng barko sa daungan ng Taipei. Nabatid na ang
23 milyong residente ng Taiwan ay nabubuhay ilalim ng patuloy na banta ng pagsalakay ng China kasabay ng pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Sa ating kabalitang OFW mga ka-Angel, pinag-aralan ng Commission on Election ng COMELEC ang posibleng pag-suspindi ng overseas voting o pagdeklara ng failure of election sa mga bansang Afghanistan at Ukraine. Ayon kay COMELEC Director Sinua B. Lusada, hindi makapagbuto ang mga rehistradong overseas voters sa dalawang bansa dahil na rin sa pagpatuloy na mandatory repatriation doon. Maalala na una nang sinuspindi pansamantala ng COMELEC ang overseas voting sa Shanghai, China dahil sa pinatupad na lockdown sa lugar bunso ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19. Samantala, kinansilan na rin ang overseas voting sa mga bansang may security concern gaya ng Algeria, Sad, Tunisia, Libya at Iraq. Sa ating balitang sports sa mga ka-Angel, kinansila ng Philippine Basketball Association na PBA ang game PBA Governors Cup final sa pagitan ng Barangay Ginebra at Meralco Bolts sa ngayong gabi. Ito ay matapos ang naganap na sunog na katabing gusali ng Araneta Coliseum sa Quezon City kung saan ginaganap ang nasabing laro. Ayon sa PBA na inalala nila ang kaligtasan ng mga manonood na mga manlalaro. Kaya nagpasya ang mga ito na kansilahin ang 5 laro. Tiniyak naman nila na kanilang ibabalik ang bayad ng mga nakatikit para sa nasabing laro. Noon narito pinaglaban na rin ng PBA ang 3x3 basketball events. Magunitang hawak ng Gin Kings ang 3-2 na kalamangan sa 7 finals nila sa Bolts sa mga ka-Angel. Talbela mga ka-Angel, kaya tayo babalik mamaya pagkatapos lamang ng ating ilang paalaala. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? Uy, unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kananan diri. Abot lagi day, dili man pud ko suwito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Aw dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinaymutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayon na mong paglangan, adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot presko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insa to sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation ug makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana, aduna sila horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimot ang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-Angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-Angel, adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1, Kiliog, Alibo na Bukidnon. Lamia uy!
We would like to thank the following major sponsor: Honorable Councilor Alan Magsayo, Tablon Barangay Councilor and Family, and Honorable Councilor Romeo Bacaro, Tablon Barangay Councilor and Family. Narito na ang programang Angel Express. Kasama niyo ang abatikang at tagapagpayo ng bawat pamilya, si Angel Express at Tito Bria. Inyong matunghayan ang programang tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mga suliranin sa pamilya, pagbibigay payo, lalo na ang pag-uusapan ay tungkol sa pag-ibig at pagtatalakay kung paano magluto para sa pamilya at pagkukwento sa mga lugar na pasyalan, libangan. Kasama mo si Angel at Tito Bria sa programang Angel Express. Halina mga ka-Angel! Nagkinanglan kabag sticker design sa imong sakyanan, car tent o windshield replacement. Dinya Arts Sticker Design ang tubag nyana tungod eksperto sila sa maong serbisyo. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mommy Jim at Angel, Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang tubag. Sila magluto sama sa puto cheese, maha sa pinsapin, chicken lumpiang Shanghai with cheese. Alang sa imong order, bisitay si Miss Apple o Basa Black sa Zone 5 Bugu, Cagayan de Oro or text or call 0955-9821-369. Tanang masugid nga tigpaminaw sa Angel Broadcasting sa Cagayan de Oro City. Mayong adlaw sa inyo ug salamat sa inyong kanunay nga suporta sa Philippine Army. Alang sa lamian nga merienda sa imong pamilya, apoy sa resipi ang Gusto mo bang masarap na merienda para sa iyong mga anak? Eto na, gawa ni Lita Hinalok Samaro na mocha cake at butter cake. Masarap ito dahil gawa sa espesyal na ingredients. Para sa iyong order, maaari silang tawagan sa 0945-711-7043 o bisitahin sila sa Baluarte Taguluan, Misamis Oriental. Lo, unsa may imuhang gigipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan pagkawalay po angod kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisogo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko mapalit ni. Mao balo, walay problema. Kaya na ako i-rekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay daw, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kun wala pa na lami, dugay na nagsirado. Pagkabugoy, abagayod nimo, asa man ka nga liwata daw. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo, nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta, dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog, nga balor kantidad 195, makapalit ka na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok, kalison nga dag 195 dong. Karong nga panahuna, 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195, dakong imposible. Be, tanaon ta, asa ba nang dapita kung tinuod ba ka ng imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga subdrinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalan? Murag interesado ko anang imong giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, dami pod nang imong giingon nga litsyonan. Bura pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot sa imong asawa. Og malimtad pod imo imong pangalan ro. Orya tiaw labit lo. Ang pangalan sa maong litsyonan ro, Papo.
papos lechon manok. Dali ra kay tultulon do kung asa ang papos diinihimot ang kini sa Purok 5 National Highway Landmark Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing ni Kagawad Magsayo og iya pud kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala sige dong, salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon basin mahotdan ko ug ako pud igna ng akong mga kauban nga didto mo palit aron makatila pud sila ni anang imong ingon nga lechon. Ang papos lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo ug naa makita sa Tablon National Highway Purok 5 Barangay Tablon mismo dool sa Scorpion Building Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang papos lechon manok nga tag 195 matag lechon manok o kinilang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok dakbayan sa Cagayan de Oro ug sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina palit na ta, sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa papos lechon manok. Lami aoy. Alas 4:53 na ng hapon mga ka-Angel. Update muna tayo sa Jordan sa pamamagitan ng ating news correspondent Rick Balibria sa Amman, Jordan mga ka-Angel sa kanyang update sa karya ng Jordan mga ka-Angel. Ito si Angel News correspondent Rick Balibria sa kanyang report. Mga ka-Angel, noong April 17, linggo dito sa Jordan, ang mga Kristiyano, lalo na ang mga Katoliko ay nagse-celebrate ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Kaya ito ngayon ang aking special na balita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. 3 OFW ang aking nakapanayam para sa okasyong ito at ang Pilipinong pare na si Reverend Father Jerry Masangya, chaplain ng Philippine Catholic Chaplaincy sa Amman, Jordan. Good afternoon, Brother Rick Balibria, our one of the leaders of the Filipino community here in Amman, Jordan. This is Father Jerry Masangya, chaplain of the Philippine Catholic Chaplaincy here in Amman, Jordan, under the Latin Patriarchate of Jerusalem. Although I am the Filipino chaplain, I also minister to the other nationalities, Indian, some Sudanese, some Ethiopian, who are also coming to our Mass. And this Holy Week here in the Annunciation of Mary Church here in Amman, in Verde, Amman, Jordan, I am glad that many Filipinos have attended our services. Holy Week, as we all know, is the most important event in the life of Christians, of us Catholics, because we commemorate the passion, death, and resurrection of our Lord. So, my dear friends, not only the OFWs here in Jordan, but OFWs around the world, may you experience not only the intensity of our celebration, but more so after this Holy Week, may the holiness of Christ be present in your lives. Because as Catholics here in a foreign land, we are all witnesses to the resurrection of our Lord. May our witnessing become more present in our daily lives. Because as Christians, everybody is expecting us to be mirrors of Christ, to be the example that Christ is truly risen. Once again, Brother Rick, thank you very much for inviting me to share my reflection on this Holy Week. Sa Pilipinas, magandang gabi. Sa Jordan, magandang hapon. Ngayon ay katatapos lang po ng ating Palm Sunday Mass. Maraming salamat. Ngayon na parating ang Holy Week, tayo ay magsisina sa ating mga kasalanan
tayo ay magnilay-nilay sa ating mga ginagawa, kalimutan, huwag magalit, at kailangan natin magmahalan. At ayun, kailangan natin ihanda ang ating sarili sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Muli, ako nagpapasalamat at sa pagkakataong ito, kinakamusta ko ang aking pamilya sa Pilipinas. Sila naway sa ngayon tapos na ang kanilang Semana Santa. Itong darating na ngayon ay muli pagkabuhay sa ating sa Pilipinas sa ngayon. Maraming salamat. Saan sa Pilipinas? Ako po ay taga Quezon City sa Fairview. O, pangalan ng anak mo, kamustahin mo na. Kamusta po anak? Sa aking apo si Bless. Siya po ay blessed talaga dahil nabuhay siya gawa ng pinanganak siya ng kulang sa araw. So ngayon, she's coming at 7 months old na. Salamat. Nagtatrabaho dito sa Jordan, Amman. Ang wish ko tuwing Palm Sunday sa buong pamilya ko na safe and good health always. And then, ano pa? Yung mga experience ko dito sa Jordan na napakagandang opportunity. Lahat-lahat ng mga work na binigay sa akin ni Lord, pinapasalamatan ko lahat yun dahil sa Kanya. Naabot ko yung lahat ng mga wish ko, natutupad ko lahat ng mga pangarap ko, sa mga anak ko, sa pamilya ko, and sa anak ko sa Pilipinas. Anak, nandito ako para sa inyong lahat. Salamat po. Saan sa Pilipinas? Sa Cavite po. Cavite. Yes, okay. Ako po ay isang OFW po dito sa Jordan ng 16 years na dito nagtatrabaho at nagpapasalamat po kami sa may kapal na Palm Sunday ngayon sa Jubal Widi dito sa Jordan at nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat na lagi nag-always pray sa akin, yung anak ko nag-isang babae at sa tatlong anak ko. Salamat sa inyo and I love you. Nandito ako para sa inyo at yung ating mga pangarap ay matutuwad natin unti-unti kahit maraming man nagdaan na pagsubok. Nagpapasalamat tayo sa taas puso sa Panginoon. Salamat sa lahat at salamat sa aking mga kaibigan at sa buong pamilya ko sa Marinduque at sa Capiz. Regard sa inyong lahat, sa lahat kong kaibigan. I wish you and I love you. God bless you. Pangalan mo? Lani Arboleda, Patalia, Salvador. Ako si Angel Rick Balibria dito sa Amman, Jordan, nagbabalita para sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Thank you very much, Rica Balibria, mula dyan sa may Jordan. Dito na nagtatapos ang ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, mga ka-Angel. April 21, year 2022, mga ka-Angel. Sa ngalan sa aming news writer, Angel Sen Sulugan. Sa ngalan din sa aming mga reporter, sila si Angel Tutong Sambas, Efren Celosia, Ricky Tadio Real, Angel Moncarcalias, Jima Rayos sa Obasa. Mga ka-Angel ko naman yung tagapagbalita Angel Rosa Kiatson Dinya. Sa ngalan ni Ryan Siricol Molo, nagdalamhati, mga ka-Angel, dahil sa pagpanaw ng kanyang mahal na ina. Salamat, mga ka-Angel. At magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye. God bless sa lahat.
unsa may imuhang gipangita nga sige makagalingi-lingi? Ay nako, pastilan pag walay puangod kining akong mga apo. Ako naman hinuon ang gisugo sa pagpapalit og lechon manok. Dapat unta sila ra kay bata pa. Unya ako kabalo kun asa ko mapalit ini. Mao balo, walay problema. Kaya na ako irekomenda nimo lo nga pinakalami nga lechonan diri sa tuang dapita. Ay daw, tanan man tingali lechonan lami. Wa may lechonan nga walay lami. Kung wala pa na lami dog, dugay na nagsirado. Pagkabugoy abagayod nimo, asa man ka nga liwata dog. Tinuod lo, pero angay hinumduman lo nga haska nga mahala na karong mga palitonon. Ang imuha nga kwarta dili na paigo. Pero lo, asa man ka makadungog nga balor kang tidad 195, makapalitan na og usa ka tibuok nga manok. Saba diha, walay manok nga lechon nga dag 195 dong. Karo nga panahona 250 tanan mga manok. Unja mo ingon kag 195, dakong imposible. Be, tan-aon ta, asa ba nagdapita? Kung tinuod ba ka nang imong giingon? Lo, alang sa dugang kasayuran, sa balor 195, makapalitan na og usa ka tibuok nga malitsyon manok. Sa budget nimo nga 250, makapalitan na og litro lo nga soft drinks. Ayo ba imo pag-inom-inom? Ay, mao ba? Asa man na mabalan? Murag interesado ko anang imuhang giingon ko dong. Mas makasave pa ta. Unja, dami pod nang imong giingon nga lechonan. Bura pa sa lami lo, kung makatilaw ka, makalimot sa imong asawa. Og malimtad po di mo imong pangalan ro. Wala tiaw labit lo. Ang pangalan sa maong lechonan ro, Papos, lechon manok. Dali ra kay tultulon do. Kung asa ang Papos, diinihimot ang kini sa Purok 5, National Highway, Landmark, Scorpion Building o Tablon Sachs Marketing ni Kagawad Magsayo. Og iya pod kining gipanag-iyahan. Wala kay makita nga bahaw lo. Tungod sa rason gakahotdan kini tungod sa pinakalami og juicy kaayo ang ilahang lechon. Ala sige dong, salamat kayo sa imuhang pagpahibalo. Madto na ko karon basin mahotdan ko. Og ako pod igna ng akong mga kauban. Kadto mo palit aron makatilaw pod sila ni anang imong giingon nga lechon. Ang Papos lechon na manok gipanag-iyahan usab ni Kagawad Alan Magsayo. Og ana makita sa Tablon National Highway, Purok 5, Barangay Tablon, mismo dool sa Scorpion Building, Tablon Sachs Marketing. Ana makita ang Papos lechon manok nga tag 195 matag lechon manok o kinilang ang lechonanan nga maoy ang pinakabrato sa tibok dakbayan sa Cagayan de Oro og sa tibuok at Barangay Tablon. Unsa pa inyong gipaabot ang mga katablonyans? Alina, palit na ta. Sigurado ko matagbaw ka sa kalami sa Papos lechon manok. Lami aoy. Ang Sabal General Hospital nagkinahanglan karon og mga aplikante alang ning mosunod nga bakanteng posisyon: IT staff and property custodian, registered nurse, registered medical technologist. Sa mga interesadong ma-apply, mahimong moduso sa ilang resume o application letter sa Sabal Hospital Human Resource Manager nga nahimutang sa 292 Don Apolinar Ville Street, Cagayan de Oro City. Kumusta, OFW? Palatuntunang alay natin sa ating mga kababayang nasa labas ng bansa. Kumusta, OFW? Asama sina Mon Carcalias at Jim Arayos Ubasa. Sinong mapalad? Sino ang kaawa-awa? Kami bang halos ng buhay ay ialay sa bansa? Bagong bayani ng sandata ay luha. Magkinahanglan pa mo og personalized nga homemade og pinakalami ang produkto? Ani ana ang 4 Reasons Cakes and Pastries a Manufacturing nga ginumala sa pinakabuutan, charming og mabiabihon nga tag-iya nga si Atit Arcis Dobria. Ang ilang opisina anaa sa Purok 5, Barangay Tablon, likod sa panimalay ni Honorable Kagawad Alan Magsayo. Og modawat usab sila sa bisan unsa nga mga personalized nga occasion sama sa bunyag, kasal, wedding anniversary, death anniversary, fiesta, Christmas, New Year's, house unlacings, uban pa nga mga occasion sama sa Thanksgiving og ang family reunion. Ang ilang produkto di kalidad, lamian og suwak sa laman. Og anda usab sila mokiter, dili ka magmahay ang mga ka-angel, gawas ni ana. Nagtanyag usab sila sa milk tea nga nagkantidad og 60 pesos sa matag produkto niini. Sama sa flavors, red and velvet, cookies and cream, taro, Okinawa, Black Forest, hazelnut, matcha, winter melon, caramel sugar, chocolate, dark chocolate, Hokkaido, strawberry, blueberry, leche plan, blow lemonade, mango,
cheesecake, dessert buffet set up for all occasions, customized cakes, cupcakes, macarons, cake pops, mango flutes, also serves milk tea, carbonated drinks, hot and cold beverages, Korean coffee, burger and hotdog band, shabu-shabu noodles, fries, siomai with spicy alamang and pizza. Kung saan yung ipabot mga ka-angel, tawag na sa iyang numero 0965-9686-837 for Reasons Cakes and Pastries Manufacturing. Dong, kalayo na ba kayo sa atong biyahe? Uy, unsa ning dapita nga gigutom naman ko? Wala man tay nakita nga kan-anan dire. Abot lagi day, dili man pud ko suwito diring dapita. Mangita tag makanan ug mapahulayan. Kapoy na pud ko sa atong biyahe oy. Oh, dong, nahinomdom na di ay ko. Matod sa akong amiga, aniya din hinaymutang ang Chili's Restaurant and Food Bar. Lamian daw ang ilang mga pagkaon dinhi. Sige day. Naitaw nagbaklay oh. Uy, si Lolo man di ay na atong hunungan, atong pangutanon. Mayong udtulo, asa ganito ang Chili's Restaurant? Ang Chili's Restaurant and Food Park na inamutang sa may Zone 1 Kiliog, Bukidnon. Nagabaligya kani sa mga lamiang pagkaon. Ayaw na mong paglangan. Adto na sa Chili's Restaurant and Food Park. Sige lo, muabto na mi kay gutom na kayo. Salamat kayo lo. Sige, pag ayaw-ayaw mo sa inyong lakaw. Gusto mo maglugar nga pinaka-nindot prisko nga mga hangin ang inyong maginhawa og nindot nga mga palibot? Ari na ta sa Chili's Restaurant. Mudawat sila sa bisan unsang okasyon sama sa family gatherings, reunion, venue para sa kasal, bunyag, anniversary, party ug panatigom. Insakto sab kini para sa bisan kinsa nga adunay problema sa mental sama sa stress o bisan unsa pa nga mga gibutang nga gipanghuna-huna. Ang Chili's Restaurant swak sa lugar para sa meditation og makarelax gayon. Ang inyong hunahuna walay disturbo, gawas lang sa kasika sa hangin ug langgam ang inyong madunggan. Gawas ni ana, aduna sila'y horseback riding nga tag 200 sa matag tulo ka tuyok niini ug aduna pud sila'y photoshoot tag 2,500 sa 5 ka oras. Nahimutang kini sa Zone 1 Kiliog, Alibo na Bukidnon. Open sila sa matag adlaw mga ka-angel sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi. Ang Chili's Restaurant mudawat og bisan unsa nga mga accommodation. Para sa mga reservation and accommodation, pag-message lang sa ilang official nga Facebook page account, ang Chili's Restaurant. Unsa pa niyo gipabot ang mga ka-angel, adto na ta sa Chili's Restaurant and Food Park sa Kiliog, Zone 1 Kiliog, Libo na Bukidnon. Lami uy!